you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. So ayun mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference or meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. Sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para din sa mga gustong bumili, pwede nyo kang i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo dito sa branch niya. So sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So yun nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 125,900 kapag kinuha nyo ng cash. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment dito sa branch ng Mega Vea Baliwag. So ayan, para at least meron kayong reference kapag kumuha kayo ng hulugan or cash. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos yan, di ba? So yun nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Yamaha Mio Aerox na version 3, no? Ngayon 2025 medyo naglo-loading ako. So medyo na-excite ako dito na i-walk around at maupuan. So ngayong araw na to, mauupuan na rin natin. Syempre side stand muna natin. Tingnan natin, napaka-smooth ng side stand niya. Napaka-smooth. So, ayan. Side stand muna natin, check natin kung gaano siya kagaan. Yun, no? So ganito siya kapag naka-side stand. Mukhang okay naman siya, goods naman siya sa mga parking area, katulad ng mga mall. So halos same pa rin naman yung ating itsura nito, no? Kita naman natin yung laki niya, pero mas maganda yung mukha niya ngayon, parang mas lumapad. Yun yung napansin natin. Tapos yung upuan is maganda pa rin yung leather na ginamit dito. Mas premium siyang tingnan ngayon compared sa last version. And then meron siya mga part na parang carbon fiber yung datingan niya. Tapos yung cockpit ng ating panel, 'di ba? Mas siya, mas umangat, mas gumanda yung itsura, mas maganda siya. Yung POV niya ang ganda nung datingan. Medyo kakaiba. So makikita niyo yan sa walk around. Pero yun nga, 5 to ating height, upuan natin kung ano ba itsura natin dito. Abot ba ng 5'2"? Kung in case na gusto mong bumili ng 5'2" ka, tapos gusto mong ganito, ayan, meron tayo reference. So think kaya pero manageable naman kasi nga magaan naman yung motor kapag naitayo nyo na. Tapos ganyan itsura natin. So kapag nasa traffic tayo, katulad dito sa Bulacan or dito sa May Baliwag, medyo traffic dito sa area na to, ganito yung itsura natin. Okay, kapag nasa traffic. Yan, nakaangat yung isang paa, tapos nasa baba naman yung isang paa natin. So ganun yung ating itsura dito. So check natin yung shock. Uy, ayos yung shock. Medyo yung laro niya, mabagal yung bounce niya, pero okay ito sa mga lubak. Okay, sa likod hindi ko masyadong pero yan yung itsura niya. Ayan, turning radius niya sobrang lawak na ito, diba? Tapos yung ating foot pegs or yung footboard natin dito,
Meron siyang goma, tsaka maluwag pa rin, no, yung itsura natin dito. Ganyan datingan natin. Yan. So legroom natin maluwag din. Pwede tayo maglagay ng gamit dito sa bandang harapan. Kasi medyo maluwag pa rin naman. So yung ganun din naman ginagawa ko sa motorcycle ko. Lalagay din ako ng gamit sa harap natin. Tapos yung upuan, maganda siya sa long ride kasi hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Nasa gitna lang siya. So ayan, tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma ngayong 2025? Ang nagustuhan ko pa rito, yung ilaw niya na naka-projected lamp, and then lahat ng ilaw na ito ay naka-LED na. Goods na goods siya. Mukhang hindi na siya talaga tinipid ngayong 2025. So si Yamaha ay bumabawi sa inyo, lalo na dun sa mga solid Yamaha fan dyan. Okay? So ayan, comment nyo naman sa baba kung ano nga ba yung mga naging masasabi nyo dito sa motorcycle na to. Ayos yan. So center stand natin para at least malaman natin kung magaan din ba siyang i-center stand. Pero kapag ganito medyo mabigat to. Pag ginaganyan natin. Pero pag naupuan natin, nawawala na yung bigat eh. So center stand, magaan. Ayos. So, yun nga mga best, no? Ngayong 2025, nakita natin to, yung bagong labas ng SYM. Okay, yung Simnaga 155. So, hinahanap ko kanina kung nasaan yung kahit pangalan man lang or emblem ng Simnaga. Pero dito pala sa side na to. Okay, nagustuhan din natin dito yung forma ng headlight. Sobrang aggressive ng forma nito. Tapos, napaka futuristic ng datingan niya. Para siyang kalaban ng Bumblebee. Okay, or ni Optimus Prime. Ganun yung datingan niya. So, nakita natin dito na para siyang upgraded version ni, Jet 4X, di ba? Parang ganun, tapos pinalaki yung size. Kasi nga, yung handlebar natin dito is naka-naked handlebar, naka-fully digital tayo rito. Yung kanyang signal light nandito sa taas. Ayan, tapos yung headlight niya talaga yung agaw attention. Then, kagandahan dito, meron na tayong traction control, may ABS din ang isang to. So naka-single disc brake tayo dito sa harap. Disc brake din pala tayo rito sa likod. Ayan. So CST tires na rin yung kanyang brand. So meron din tayo rito side stand kill switch. Maganda yung kanyang panggilid dito. Napakalaki din. Tapos yung upuan natin dito ay sobrang lambot din. At maganda rin yung kanyang compartment. Napakaluwag yung kanyang compartment dito. So nga pala, mga nagtatanong, ito nga pala, yung dito sa site na to. Okay? Dito kasi nilalagay yung yung kulang kung battery ba or coolant dito. Ito yung kasi may mga nag-post kasi tapos may mga nagko-comment bakit daw naka-expose yung makina. Okay, pero ito yung cover niya. Kaya para sa mga nagtatanong lang naman. Okay? So nakakilis na rin tayo rito at meron din tayo ditong bisusi, and then meron tayong utility hook dito sa harap. Yung kanyang gas tank dito, open natin. Ganyan, nandito na siya sa harap, hindi na tayo kailangan bumaba, buksan yung upuan para magpagas. Okay? Nandito na yan sa harap. Okay, so ngayon, tingnan natin, side stand natin, kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko, ang ganitong motorcycle. Ayan. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman siya. Maganda yung pagkaka-side stand niya, no? So, ayan, napansin natin dito yung kanyang grip. Malaki, mahaba. Okay, 5 to ating height. Upuan natin kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko. Parang sobrang taas na ito. Tapos, sobrang lambot ng upuan. Tingnan natin kung kaya natin sobrang tingkay tayo rito. Grabe, ang taas ng clearance nito. So, bagay na bagay ito. Ay, tingnan nyo naman. Sobrang tingkayad, no? Pero sa mga 5'5", 5'4", kaya to. Ang taas kasi ng clearance nung niya, no? Ang taas ng ground clearance niya. Tapos, kagandahan, ang luwag ng ating gulay board. Ganyan ng itsura. So, kung gusto nyo ng mga pinamili natin nandyan, gamit natin nandyan. Tapos ito pala yung itsura ng ating remote. Ayan, ganda rin. Tapos yung susi, nandito rin. So kakaiba din yung ating side pocket dito. Luwag, sobrang luwag. Yan o, mga barya, kahit
mga ibang gamit, mga basic tools, pwede to. Ayan. So, tingnan natin. Yung shock niya. Yan yung shock niya. Napakaganda nung shock. Napakaganda nung bounce. Ayan, bounce. Turning radius niya, sobrang lawak, oh. Ayan, sobrang tingkay tayo rito. Ang laki kasi nung ground clearance niya. Pero ang gaan ng motor, no? Magaan yung motor. Ganun yun naman. Oh, sobrang tingkay tayo rito. Pero kapag naitayo na natin, goods naman na siya. Manageable naman to. Kaso ang problema ko dito, pag sa traffic, no? Kasi ganito yung tsura natin kapag na-traffic. Sobrang taas na. Siguro paliliitan ko yung gulong, kung kaya pang liitan yung gulong. Kasi yun, doon lang tayo pwede. No, doon lang tayo pwede, no? Palilitan natin yung gulong. So, ayun nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma, yung specs? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba at para doon sa presyo niya, sulit nga rin ba? So, yun. Side stand and center stand natin. Kung magaan din ba siya, center stand. Yan. Sobrang gaan yung center stand. Ayos.